Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father, the amazing, magnificent Creator of heaven and earth. Because we now have a hope and a future. Because He sent to us our Savior, Jesus Christ, the man clothed in linen. Jesus Christ is our friend. He is not only our friend, He is also our King of Kings and Lord of Lords. In time will come, Jesus will come again the second time around to judge the people. And I'm grateful to the Holy Spirit for the wisdom and knowledge and understanding. Thankful for the peace and joy that He brings, and instilling in our hearts the teachings of Jesus Christ and the commandments of our Almighty God Yahweh. Last time we finished reading 1 Kings chapter 9 and 1 Kings chapter 10. So dito sa 1 Kings chapter 9, the Lord God appeared to Solomon in a dream the second time. So yung first time, the Lord appeared in a dream to Solomon. He was in Gibeon. Dito sa second time na kinausap ni Almighty Father si Solomon, the Almighty Father said that He heard the prayers and supplications of Solomon. So si Almighty Father, nakikinig siya sa mga prayers natin. At inulit-ulit ni Almighty Father, He reiterated to Solomon, dito sa verse 4 of 1 Kings chapter 9, "Now if you walk before me, as your father David walked, in integrity of heart and in uprightness, to do according to all that I have commanded you, and if you keep my statutes and my judgments, then I will establish the throne of your kingdom over Israel forever, as I promised David, your father." Inulit-ulit ni Almighty Father yung sinabi na yon, no? Sinabi na ito ni Almighty Father kay David, at sinabi niya kay Solomon. Inulit-ulit niya ni Almighty Father. Pinapaalalahanan niya si Solomon. Kasi yung power and fame and riches na kay Solomon, it was very dangerous. Kaya pinapaalalahanan ni Almighty Father. Kaya dangerous dahil napakalaking power ang meron si Solomon. Nasa kanyang wisdom, yung kayamanan sa mundo, yung fame, and yung powerful siya, no? At nakipag-collaborate si Hiram kay Solomon. Last time ang nabanggit ko ay corroborate. Magkaiba yung corroborate sa collaborate, no? Magkaiba yung letter sa gitna. Corroborate and collaborate. So, nabanggit ko last time, corroborate. It's collaborate. Sorry, nabulol ako, ha? Nakipag-collaborate si Hiram kay Solomon. Gumawa sila ng fleet of ships dahil si King Hiram, magaling silang gumawa ng mga barko.
At nag-exchange gift sila, no? King Hiram at saka si Solomon. And then, aside from the Israelites, ang mga tao na nakatira sa Israel, may mga natira na mga Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites na naging forced laborer. Hindi sila pwedeng kumuha ng position as government officials or position na sa cavalry. Mga forced laborer sila, mga sa constructions, ganon, or mga nag-aalaga ng mga sheeps and herds. Nag-aalaga ng mga hayop. Gumagawa ng mga bahay. Forced laborers. At saka 3 times in a year, nag-offer si Solomon sa temple of God. Instead of once every year. Kasi before, once every year. Nung may temple na, naging 3 times a year. At nagpupunta sila sa Ophir. Ang Ophir ay India. And then, dito sa chapter 10, nag-visit yung Queen of Sheba kay Solomon. Hindi naman binanggit kung naging asawa niya si Queen of Sheba. Pero si Queen of Sheba, she wanted to test Solomon. Hindi siya makapaniwala na may tao na full of wisdom and powerful and wealthy, na mas mayaman pa kaysa sa kanya. Hindi matanggap ng Queen of Sheba. Kaya marami siyang mga assistant or galamay or mga company nung dumalaw siya sa Jerusalem kay Solomon. May dadala siyang mga spices. So, itong mga spices na to, imported pa to from India, Ophir or India, no? Mga precious stones, minimina rin ito. Pati mga gold. Tsaka, nagtanong siya kung ano man ang gusto niyang malaman. Lahat-lahat sinagot ni Solomon. And Queen of Sheba was very impressed of Jerusalem and of Solomon. Nakita niya na sobrang yaman ni Solomon. At pinuri ni Queen of Sheba si Almighty Father. Blessed be the Lord your God who delighted in you, setting you on the throne of Israel. Because the Lord has loved Israel forever, therefore He made you king to do justice and righteousness. Yun ang importante, ang napapurihan ang pangalan ni Almighty Father. So, nagbigay din ng gifts, aside from the spices and gems and gold, nagbigay na naman ng 120 talents of gold. Saka spices, sobrang dami. Precious stones or gems. Maliban doon, may ship pa siya, no? Fleet of ships. Kay Hiram, nagpupunta rin sila sa Ophir. Meron sa Ophir, yung dala silang almug wood or algum wood na agar wood ang tawag ngayon.
Nakikita nyo yung same na word, algum, agar. Almug na iba. Yung almug sometimes is algum. Ngayon ang tawag agar. Naiiba yung word, di ba? Nag-evolve. At galing din, meron din silang mga precious stones from Ophir. Ngayon yung agar wood or algum wood, pwedeng gawing mga harps and stringed instruments for singers. So nag-emit yon ng fragrance or fragrance smell pag ginagamit habang itinutugtog. Very rare yung agar wood up to now, kaya sobrang mahal up to now ng agar wood. At walang value nung time ni Solomon ang silver. Parang ano lang sa kanila, laruan lang. Kasi ang importante sa kanila ay gold. Yun ang may value. Walang value yung mga gems. Silver walang value. Up to now naman ang may value sa nakabase ang pera ng mga tao. Nakabase sa gold, hindi naman sa diamond. At binabanggit din dito na once every 3 years yung ship kasama yung mga tao ni Hiram, yung ship ni Solomon, nagpupunta sa Ophir. May dadalang gold, silver, ivory. Saan ba galing ang ivory? Sa elephant. No, wala namang elephant dito sa Philippines. Ang elephant dito sa Philippines nasa Manila Zoo, isa pa rin, isa lang 'yon. Kaya ang Ophir, hindi Philippines. Kasi isa lang elepante rito, ini-import pa natin. Meron pa ba? Hindi ko na alam, no? Kung meron pa doon sa Manila Zoo, na isang elepante doon. Apes, no? Peacocks. Yung peacocks, ano yun? Natural na meron sa India. Ngayon, sa Philippines, ang counterpart ng peacocks ay pabo, no? Or turkey. Ngayon, yung turkey, kaya lang naman tayo nagkaroon ng turkey dahil wala naman talaga tayong turkey dito sa Pilipinas. Dinala ng mga Spaniards noong 1600s. Kaya nagkaroon tayo ng turkey. Pero, ang turkey at yung mga peacocks or peafowls nasa India. Kaya yung sinasabing Ophir dito, India to. Dahil kumpleto yung India. Tayo, wala tayong mga spices, no? Wala tayo ditong mga... Meron ba tayong saffron? Wala, diba? Napaka-mahal ng saffron. Meron yon sa India. Tsaka yung India, isa sa mga oldest civilization. Gaya ng China. Kaya itong binabanggit na Ophir na to, this is India. At kung i-check nyo yung mapa, no? Baka sabihin nyo, hindi, baka naman yan Africa. Hindi Africa. Okay? Kasi sa Africa, hindi sila ron marunong magmina ng ginto. Mas oldest civilization ang India. Saan meron yung Himalayan salt, 'di ba sa Pakistan? Na-discover din nila 'yon, 'di ba? Pakistan katabi lang ng India. Doon sila dikit-dikit mahilig silang magmina. Meron din silang mga factory or gawaan ng mga explosives sa India. Kasi nga, mahilig silang magmina doon. Sa Ophir, India.
So si King Solomon, siya na ang pinakamayaman na king in the past, no? Nung bago pa siya maging king, walang mayaman na king na kagaya niya at walang naging kagaya niyang king up to now. Meron ba na king ngayon na lahat ng gamit sa bahay nila ay ginto? Wala, di ba? Silver ang ginagamit nila pag may mga bisita. Pero si King Solomon, lahat ng gamit sa kusina, ginto. Ha? At saka full of wisdom si Solomon, dahil yung kanyang wisdom galing kay Almighty Father, inilagay sa puso ni Solomon yung wisdom. Hindi sa utak inilagay ni Almighty Father ang wisdom, kundi sa heart, dahil ang knowledge hanggang utak lang. Pero yung wisdom, magkasama yung heart at saka ang utak. Yun ang difference ng wisdom and knowledge. So kay Solomon, maraming nagvi-visit ng mga tao at marami rin gustong makipag business dealing sa kanya, no? Kaya laging mayroong regalo sa kanya yung mga tao. Articles of silver and gold. Garments, mga tela. Sa India, marami ring mga tela, di ba? So from different locations, different places, dinadayo nila si Solomon. Armor, spices, horses, and mules at a set rate year by year. Ang dami nun, no? Mga horses. Samantalang tayo, kaya pangalan ng bansa natin ay Philippines dahil kay King Philip. Ang ibig sabihin ng Philip ay lovers of horses. I-check nyo. Philip. Lover of horses or friend of horses. Bakit ganon? Proud to be lovers of horses ba tayo? Ang pangit ng pangalan, ano? Dapat papalitan natin yung pangalan ng pinapalitan. Kasi ang pangit na, ba't kabayo? Samantalang Israel, ang ganda ng name ng country nila. Tayo, kabayo. Ba't ganon? O, doon tayo sa bansa ng mga kabayo. Buti wala namang, meron na bang anong kabayo pa rin na karera ng kabayo dito? Dati meron din. The king made silver as common in Jerusalem as stones. Parang bato lang ang silver sa Jerusalem nung time ni Solomon. At saka, in every city, meron siyang cavalry. Ibig sabihin nung in every city may cavalry siya. Sa bawat town, meron siyang tagabantay. Sa ngayon, meron tayong tagabantay. Anong tawag? Police, no? So, nung time ni Solomon, meron na siyang police. Ang tawag lang niya ay cavalry at wala silang mga police cars. Ang meron sila, chariots. So, maganda yung government ni Solomon. Bakit maganda? Dahil nga, full of wisdom siya. Alam niya yung gagawin niya. Dahil kay Almighty Father. Kaya, bawat town, merong nakabantay doon. Kung may problema, yun ang lalapitan. And then, pupunta ngayon kay sa governor. And then sa governor, maganda yung government ni Solomon. So, dito na tayo sa 1 Kings chapter 11. King Solomon loved
many foreign women. Nakakalungkot, no? As well as the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Dahil nga maraming regalo ang mga tao sa kanya, pati ang kanilang mga anak iniregalo nila kay King Solomon. And also their servants, nagiging concubine ni King Solomon. Kaya nakalagay dito, di ba, na each man brought his present. Aside from the silver and gold articles, garments, armor, spices, horses, and mules, nagdadala rin sila yung kanilang sariling anak, nireregalo nila kay King Solomon. Yung kanilang mga servant, nireregalo nila kay King Solomon. Kaya yung asawa niya, 600 wives, 300 concubines. At maliban doon, meron pa siyang mga princesses or kung sa ngayon, ang tawag ay mga girlfriends. Mga girlfriends pa si... Napakahirap naman ang buhay nitong si Solomon, no? Hindi na niya siguro alam kung saan siya uuwi gabi-gabi, no? Siguro nire-raffle na lang niya. O, ngayong gabi, magpa-raffle ka, saan ako matutulog? Ulitin natin. But King Solomon loved many foreign women, as well as the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. So iba-iba yung kanilang mga beliefs. Hindi si Almighty Father ang kanilang Diyos. Kung hindi si Almighty Father ang Diyos, sino ang Diyos nila? Ang Diyos nila ay yung fallen angel. Yun lang naman eh. Ha? Kahit sabihin pa na madami silang iba-iba, si Molech, si Dagon, lahat ng mga foreign gods na yon, iisa lang yon. Iba-iba lang ang tawag. Si Ashtoreth, iisa lang sila. Sino sila? Sila yung snake. Iba-iba lang ang tawag. Pero iisa lang yon, snake. Yon si Lucifer. Verse 2, from the nations of whom the Lord had said to the children of Israel, you shall not intermarry with them, nor they with you. Surely they will turn away your hearts after their gods. Solomon clung to this in love. Si Solomon, dahil sa mahal niya, yung kanyang mga babae, yung mga foreign women. Kasi di ba nakalagay dito sa Bible, binigyan ni Almighty Father ng big heart si Solomon and understanding. Sa sobrang big ng heart niya, ang dami niyang minahal na mga babae at sa naiintindihan niya yung mga babae na yun. Verse 3, and he had 700, hindi pala 600, sorry, 700 wives, princesses, and 300 concubines. Ano yung princesses? Mga girlfriends niya yun. Aside from 700 wives, meron pa siyang mga girlfriend, meron pa siyang mga concubines. Pag sinasabing concubines, meron siyang mga anak doon, no? Sa mga concubines. So, hindi mabilang ang anak ni Solomon. So, sobrang dami. Kasi yung wife lang niya, 700 na eh. O, pwede pa siyang magkaanak sa kanyang 300 concubines. Pwede pa siyang magkaanak sa kanyang mga girlfriends, yung mga princesses niya. And his wives turned away his heart. For it was so when Solomon was old, that his wives turned his heart after other gods. Tumanda na si Solomon, ano? And then may mga asawa siya na bata-bata. Iba-ibang age ang asawa ni Solomon. Ngayon, yung mga batang asawa niya ngayon, turned his heart after other gods. Nagdadrama para mawala sa tamang landas si
Solomon, diadramahan siya ng kanyang mga asawa. Minamanipula na siya ng kanyang mga asawa. Kasi tumanda na siya eh. Na ano na siya? Namanipulan na siya ng mga asawa niya. Hindi na siya nakafocus kay Almighty Father. Nagbago yung heart ni Solomon. Kung namanipula siya ng mga babae, ibig sabihin hindi na siya full of wisdom. Kasi nag-iba na yung heart niya. Hindi na nakafocus kay Almighty Father. Nakafocus na sa mga babae. And his heart was not loyal to the Lord his God, as was the heart of his father David. So, ikino-compare na naman si Solomon at saka si David. Si David, loyal siya kay Almighty Father. He was faithful to the Almighty Father. Hindi nagsamba or sumamba si David sa foreign gods. Kahit na nagkakasala si David, tinatanggap niya yung kanyang kasalanan, humingi siya ng tawad kay Almighty Father. Pero never siyang nag-worship ng foreign gods, unlike Solomon. Hindi loyal si Solomon. Napakayaman ni Solomon. Powerful siya. Famous siya. Pero, hindi siya loyal kay Almighty Father. Baliwala din. Dahil ang importante, faithful tayo kay Almighty Father. Si David, hindi siya mayaman na gaya ni Solomon. Hindi siya powerful na gaya ni Solomon, although naging king siya. Hindi siya as famous as Solomon. Pero, he was faithful to the Almighty Father. Yun ang pagkakaiba. Doon natalo si Solomon. Verse 5, for Solomon went after Ashtoreth, the goddess of Sidonians. Si Ashtoreth, babae ito, no? Kaya nga, the goddess of Sidonians. Ashtoreth, Aster, Ishtar, Easter. Up to now, sinasamba ng mga tao si Ashtoreth. Hindi nila alam si Ashtoreth yung sinasamba nila. Sino si Ashtoreth? Goddess of fertility. Ulitin na naman natin, tuwing Easter, meron kayong Easter bunny, meron kayong Easter egg. Symbolizes fertility. Hindi yung konektado kay Jesus Christ. Bakit ang tawag nyo Easter? Sino nag-imbento nun? Nag-imbento nun Roman civilization. Si Constantine. Pinag-mix niya lahat ng mga beliefs. Dahil gusto niyang gumawa ng powerful one world religion. So yung ginagawa ngayon ng mga tao ngayon ng one world religion, nagawa na dati. Walang bago. Ginawa na dati. So yung mga tao, no, na meron sila mga beads na hawak-hawak, i-check nyo lahat ng religion. Lahat ng religion na hindi Bible-based. Yung tungkol sa mga traditions. Lahat sila may beads. Iba-iba lang ang bilang ng beads na hawak nila, pero may beads silang hawak. Pag nagdadasal sila, i-check nyo. Hindi ko nababanggitin ko ano yung mga religion na yun. Napakadami.
Pero may mga beads sila. Tataka, ay, ba't may beads din to? Pero ibang religion niya kaysa sa ganun. Ano? Pero may beads din siya. Ay, yung isa ring religion. Kasi nga, iisa lang sila. Iniba lang ang pangalan ng father of all lies. Si Lucifer. Tuloy natin, ano? And after Milcom or Molech, the abomination of the Ammonites. Ito namang si Milcom or si Molech. Ito naman, sinusunog naman ng mga Ammonites yung kanilang mga anak. Ino-offer nila kay Molech. Ngayon, may mga tao ba na sinusunog nila ang kanilang mga anak? Meron. Yung, anong tawag ba doon? My body, my choice. Yung mga pro-choice. Yung gusto nila ng abortion. Yun. After kasi ng abortion, yung mga fetus na kinukuha, ini-incinerate yun. Sinusunog yun. Buhay yun eh. Tapos papatayin mo. Ang utos ni Almighty Father, go forth and multiply. Kaya yung responsible parenthood or anong tawag ba doon? Family planning. Hindi gusto ni Almighty Father yon. Gagawa-gawa ng mga bagay na hindi naman tama, tapos pag nabuntis, gusto nyong i-abort. Anong tawag doon? Lust of the flesh. Pero yung responsibility ayaw ng tao. Sinful nature of man. Pero lahat ng mga kasalanan na ginawa natin, nagawa natin, mapapatawad tayo through the blood of Jesus Christ. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil yung mga tao hindi nila dati alam noon, ngayon alam na. Kaya wala na tayong reason. Malaki na ang responsibility natin. Dahil alam na natin, ang totoo. Verse 6. Solomon did evil in the sight of the Lord and did not fully follow the Lord as did his father David. Kinompare na naman si Solomon kay David. Kasasabi lang ni Almighty Father, no? Dito sa chapter 9. Now if you walk before me as your father David walked, in integrity of heart and in uprightness, to do according to all that I have commanded you. And if you keep my statutes and my judgments, ito nakakalagay, di ba, sa 1 Kings chapter 9. Then I will establish the throne of your kingdom over Israel forever, as I promised David your father, saying, you shall not fail to have a man on the throne of Israel. But if you or your sons at all turn from following me and do not keep my commandments and my statutes, which I have set before you, but go and serve other gods and worship them, ayaw ni Almighty Father, serving other gods and worshiping those false gods, ayaw ni Almighty Father up to now, Then I will cut off Israel from the land which I have given them, and this house which I have consecrated for my name I will cast out of my sight. Israel will be a proverb and a byword among all peoples. And as for this house which is exalted, everyone who passes by it will be astonished and will hiss and say, why has the Lord done thus to this land and to this house? Sisirain ni Almighty Father. So nagkasala si Solomon. Kaya yung kingdom of Israel nahati. Nagkaroon kingdom of Judah and kingdom of Israel. Ang kasama ng kingdom of Judah ay yung tribe of Benjamin. Silang dalawa, magkakampi sila. Tribe of
Judah and tribe of Benjamin, sila yung nagko-comprise ng Kingdom of Judah. And then the other 10 tribes, yun ang Kingdom of Israel. Kaya nahati, no? Ituloy muna natin to. Then Solomon built a high place for Chemos. Pag sinasabi niya built a high place for Chemos, it's a place for pagan worship. False god. Chemos means subduer or destroyer. The name is also sometimes associated with the concept of a fish god. Sino ba yung fish god? Yung fish god, yung may sombrero na korting ulo ng isda. Fish god yon. Yun ang priest ng fish god. Sino yung fish god? Si Dagon. Sino yung ba yung destroyer? Tagasira. So, sino yung tagasira na to? Ito yung fallen angel din, yung leader ng mga fallen angel, destroyer, subduer. No? So, iisa lang din yung mga si Ashtoreth, iisa lang din yan. Si Chemos, iisa lang. Si Molech, iisa lang din. Tagasira sila. Tuloy natin, ano? Ulitin natin ng verse 7. Then Solomon built a high place for Chemos, the abomination of Moab, on the hill that is east of Jerusalem, and for Molech, the abomination of the people of Ammon. So magkaiba pa yung sinasamba ng Moabites at saka ng mga Ammonites. Si Chemos, para sa mga Moabites. Si Molech naman, ang mga Diyos ng Ammonites. Tandaan natin si Molech, ha? Yun ang susunog ng mga bata or babies. And he did likewise for all his foreign wives who burned incense and sacrificed to their gods. Baka itanong nyo, bakit sumasamba pa yung mga babae ng foreign gods? Bakit hindi na lang isa ang sambay na? Kasi yung mga foreign wives, meron silang sariling tradition nila, meron silang mga bagay na hinihiling na ibinibigay sa kanila ng kanilang Diyos na false gods. Dahil kay Almighty Father, kung hingi ka, magpe-pray ka kay Almighty Father, kailangan maayos kang tao, hihingi ka ng kapatawaran, magpapakumbaba ka. Ngayon, yung mga foreign gods na to, kahit masama ang ugali mo, ibibigay sa'yo. Dahil nga, itong mga false gods na to, ito ay si Lucifer. Kahit iba-iba ang pangalan niya, Chemos, Molech, Ashtoreth, Ashdod, isa lang siya. Si Lucifer siya. Yung korteng elepante, no, na Diyos ng mga ano, na korteng elepante, si ano rin yan, si Lucifer din yan. Tinitwist ni Lucifer ang katotohanan. Perversion ang gusto ni Lucifer. Ituloy natin, ano? Verse 9, so the Lord became angry with Solomon. Nagalit si Almighty Father kay Solomon, because his heart had turned from the Lord God of Israel, who had appeared to him twice. Dahil he betrayed the Almighty Father. Ayaw ni Almighty Father ng betrayal. Kinagalit si Almighty Father kay Solomon. Verse 10. And had commanded him concerning this thing, that he should not go after other gods, but he did not keep what the Lord had commanded. Pinagsabihan na siya ni Almighty Father 2 beses sa kanyang dreams. Pinagsabihan na siya. Nire-remind siya. At nandun, kitang-kita niya may temple siyang pinagawa para kay Almighty Father. Instead of giving his time and effort and everything to the Almighty Father,
Naligaw siya ng landas because of his foreign wives. 700 wives, princesses, and 300 concubines. Verse 10, and had commanded him concerning this thing that he should not go after other gods, but he did not keep what the Lord had commanded. Up to now, dapat ang i-worship natin si Almighty Father. Ngayon, kung may mga tinatawag kayo na ibang mga Diyos, aside from the Almighty Father, you are worshiping false gods. Yung iba ang iririso nila, hindi. Nag-serve naman to kay Almighty Father. Nag-serve nga kay Almighty Father. Pero siya ba si Almighty Father? Hindi. Hindi. Ano naman to eh? Siya ay apostle naman ni Jesus. Nag-serve kay Jesus Christ. Serve, kayo na nagsabi, serve, servant of Jesus Christ. So bakit i-worship ang servant ni Jesus Christ? Bakit hindi si Jesus Christ? Bakit hindi si Almighty Father? Iririsan niya, hindi, naggumawa naman to ng milagro. Marami bang milagrong ginawa niya? Ilan ang milagrong ginawa niya? Nakagawa to ng mga 2 milagro eh. 2 milagro? Si Jesus Christ, yung miracles na ginawa niya, hindi kayang isulat sa Bible sa sobrang dami. Si Almighty Father, anong milagrong ginawa ni Almighty Father? He created this world. So bakit mo sasambahin yung mga tao na ginawa ni Almighty Father? Bakit hindi yung source ang i-worship natin? Bakit hindi siya ang itaas ang pangalan natin, si Almighty Father? Bakit hindi natin i-worship si Jesus Christ? Dahil nakalagay sa Ezekiel chapter 10, ibinigay kay Jesus Christ power and dominion, authority over on heaven and on earth kay Jesus Christ. So, sino lang ang i-worship natin? Almighty Father, the Jesus Christ, ng Holy Spirit. Wala nang iba pa. Walang babae tayong tatawagin. Dahil pag nagtawag kayo ng mga babae na sinasabi niyo yung Diyos na babae, na Queen of Heaven, walang Queen of Heaven sa Bible. Ang nakalagay na Queen of Heaven sa Bible, si Ashtoreth yon, na up to now, sinasamba ng mga tao. Hindi nila alam si Ashtoreth yon. At ulitin ko naman, sumasamba na naman kayo ba ng mga kahoy, ng semento? Saan galing yung mga semento? Hindi maganda naman ang pagkakahulman ito. Sino ngayon ang may tililing? Sino ngayon ang may toyo? Kukuha ka ng kahoy, kukortihan mo ng tao, tapos dadamitan mo. Lalagyan mo ng wig, lalagyan mo ng makeup. Hindi, ito Diyos ko to. May nakita ako sa internet. Sumasayaw daw. Sumasayaw daw. Samantalang kitang-kita lang hawak-hawak ng sumasayaw, sumasayaw. Uy, gumaga. Nandaloko. Yung mga tao, yung galing sumasayaw. Mga bulag ba yung mga tao? Binubulag yung sarili ninyo, no? Stubborn people. Kaya dito, no? Kitang-kita. The Lord became angry with Solomon because his heart had turned from the Lord God of Israel who had appeared him twice. Who had appeared to him twice, and had commanded him concerning this thing that he should not go after other gods, but he did not keep what the Lord had commanded.
Therefore the Lord said to Solomon, because you have done this and have not kept my command, my covenant, and my statutes, which I have commanded you, surely I will tear the kingdom away from you and give it to your servant. Tatanggalin ko ang kingdom sa kamay mo, tatanggalin ko ang kingdom sa mga lineage mo, ibibigay ko sa iyong servant. Sabi ni Almighty Father. Verse 12, nevertheless, I will not do it in your days. Pero hindi ko gagawin ito sa araw na buhay ka pa, na nandito ka pa, na ikaw pa ang naghahari. Hindi ko gagawin yon. Sabi ni Almighty Father, for the sake of your father David, dahil sa tatay mo, hindi ko gagawin yon. I will tear it out of the hand of your son. Sabi ni Almighty Father kay Solomon. Mahal ni Almighty Father si David. For the sake of your father David, hindi ko tatanggalin sa'yo ang kingdom. Pero sa anak mo, I will tear it out of the hand of your son. Verse 13, however, I will not tear away the whole kingdom. Pero hindi ko tatanggalin ang buong kingdom. I will give one tribe to your son for the sake of my servant David and for the sake of Jerusalem which I have chosen. Pinili ko yung Jerusalem. Therefore, sabi ni Almighty Father, hindi ko tatanggalin lahat ng kingdom, pero ibibigay ko sa iyo ang isang tribe. Ano yung tribe yon? Tribe of Judah. Kaya merong kingdom of Judah at kingdom of Israel. Ngayon sabi ni Almighty Father, for the sake of my servant David and for the sake of Jerusalem, which I have chosen. Paano nagkaroon ng Jerusalem? It's because of David, no? Kaya nagkaroon ng Jerusalem is because of David. Ngayon sabi ni Almighty Father, I will give one tribe to your son for the sake of my servant David. Anong tribe yon? Tribe of Judah. Ano ang tawag ngayon sa mga tao na nakatira sa Israel? Jew. Galing sa word na Judah. Dahil yung Jew or Judah, pinili ni Almighty Father. For the sake of my servant David and for the sake of Jerusalem which I have chosen. Verse 14, now the Lord raised up an adversary against Solomon. Nagkaroon ng kaaway si Solomon. It's because of his unfaithfulness to the Almighty Father. Inalaw ni Almighty Father. Binigyan ng kaaway si Solomon. Hadad, the Edomite. He was a descendant of the king in Edom. Ang kalaban ni Solomon, si Hadad, isang Edomite. Ang Edomite, Arab to. Edomite, Esau, no? Ang kapatid ni Esau, si Jacob. So, lahi rin sila ni Shem. Semites din sila, yung Edomite. Pero, magkaiba nga sila ng pinanggaling. Ang isa kay Judah, yung isa kay Jacob galing, or Israel. Yung isa kay Esau. Na si Esau, ibinenta niya yung kanyang birthright. Ito yon, lahi ni Esau to, si Hadad, the Edomite. He was a descendant of the king in Edom. Verse 15, for it happened when David was in Edom, and Joab, the commander of the army, had gone up to bury the slain after he had killed every male in Edom, because for 6 months Joab remained there with all Israel until he had cut down every male in Edom. So nagkaroon ganung pangyayari, no? Si Joab, no, nakalaban niya ang mga Edomites. He had killed every male in Edom. Dahil sa nagkaroon nga ng war or battle, dito sa verse 17, that Hadad fled to go to Egypt.
Dahil nga nagkaroon ng battle, nagpinapatay ang mga lalaki, may nakatakas si Hadad. He fled to go to Egypt. He and certain Edomites of his fathers and servants with him. Hadad was still a child. So bata pa noon si Hadad nung time na si David at saka si Joab may battle against the Edomites. So para maitakas si Hadad kasama ng mga servants, nagpunta sila sa Egypt. Itong si Hadad. Ngayon, syempre, lumaki na si Hadad. Kasi si Solomon, malaki na rin, ano? Verse 18. Then they arose from Midian and came to Paran, and they took men with them from Paran and came to Egypt, to Pharaoh, king of Egypt, who gave him a house, apportioned food for him, and gave him land. Ngayon, yung king of Egypt, binigyan ng bahay at pagkain. Itong si Hadad. And Hadad found great favor in the sight of Pharaoh, so that he gave him as wife the sister of his own wife. That is the sister of Queen Tahpenes. Sister ni Queen Tahpenes, yung asawa ni Hadad. So, yung Pharaoh, may asawa siya, si Queen Tahpenes. Ngayon to si Queen Tahpenes, may kapatid. Yung kapatid ni Queen Tahpenes, ibinigay kay Hadad as wife. Then the sister of Tahpenes bore him Genuba, his son, whom Tahpenes weaned in Pharaoh's house, and Genuba was in Pharaoh's household among the sons of Pharaoh. So, yung anak ni Hadad, si Genubath, doon siya lumaki sa bahay ng Pharaoh. So, kung doon siya lumaki sa bahay ng Pharaoh, ibig sabihin, ano siya, tinuruan din siya kung paano makipaglaban, tinuruan din siya, meron din siyang education, no? Pag ganun na ikaw ay lumaki sa Pharaoh's household. Verse 21, so when Hadad heard in Egypt, ngayon, nung malaki na si Hadad, narinig niya sa Egypt, that David rested with his fathers, nakarating sa kanyang pandinig na nawala na si David at umuwi na, kasama na ng kanyang mga ancestors, and that Joab, the commander of the army, was dead. Nung wala na rin si Joab, narinig niya yun, yung mga balita, syempre, word of mouth, yung balita. Hadad said to Pharaoh, let me depart that I may go to my own country. Hayaan mo akong umuwi dun sa aking sariling bayan. Sabi ni Hadad kay Pharaoh, gusto kong umuwi. Then Pharaoh said to him, but what have you lacked with me that suddenly you seek to go to your own country? Ano bang kulang dito sa Egypt? Bakit gusto mong umuwi sa Edom? So he answered, nothing, but do let me go anyway. Ayaw na sabihin ni Hadad na meron siyang galit na kinikimkim. Gusto niyang magigante. Parang movie lang, di ba? Galit ako. Sa movie, di ba ganito? Habang bata pa, nakikita mo, nangyari sa buhay mo yon. Tapos paglaki ko, lalabanan ko kayo. Nangyayari sa totoong buhay yan, ano? Ito si Hadad, ganun ang nangyari sa kanya. Gaganti siya. And God raised up another adversary against him, Rezon, the son of Eliada, who had fled from his lord, Hadadezer, king of Zobah. Nakalaban din, di ba, ni David, si Hadadezer, king of Zobah. Ngayon si Almighty Father, meron na namang kalaban na inalaw niya na kalabanin si Solomon. Si Rezon, the son of Eliada, who had fled from his lord Hadadezer, king of Zobah. So he gathered men to him and became captain over a band of raiders when David killed those of Zobah, and they went to Damascus and dwelt there and reigned in Damascus. Verse 25, he was an adversary of Israel all the days of
Solomon, nanggugulo, no? All the days of Solomon. Etong si Rezon, the son of Eliada. Nanggugulo siya sa Israel. Besides the trouble that Hadad caused, and he abhorred Israel and reigned over Syria. So, dalawa ang kalaban ni Solomon. Etong si Rezon at saka si Hadad. Verse 26, Then Solomon's servant, Jeroboam the son of Nebat, an Ephraimite from Zereda, whose mother's name was Zeruiah, a widow, also rebelled against the king. Nagkaroon na naman ng kalaban. Si Jeroboam, servant ni Solomon. Isa siyang Ephraimite, or from the tribe of Ephraim. Nanay niya si Zeruiah. Naging rebelde siya sa kay King Solomon. Verse 27, and this is what caused him to rebel against the king. Ito ang dahilan kung bakit siya naging rebelde. No? Solomon had built the Millo or the Millo and repaired the damages to the city of David, his father. Pinagawa ni Solomon yung Millo. And close up the breaches or repair the damages to the city of David, his father. Verse 28, the man Jeroboam was a mighty man of valor. Matapang. So, valiant men to, si Jeroboam. And Solomon, seeing that the young man was industrious, made him officer over all the labor force of the house of Joseph. Nakita ni Solomon na masipag. Itong si Jeroboam. Matapang. Nag-iisip. Kaya, ginawa siyang officer sa labor force of the house of Joseph. Now, it happened at that time, when Jeroboam went out of Jerusalem, that the prophet Ahijah, the Shilonite, met him on the way, and he had clothed himself in a new garment, and the two were alone in the field. Na-meet ngayon ni Jeroboam the servant of Solomon. Went out of Jerusalem. Na-meet niya si Prophet Ahijah, isang Shilonite, or from Shiloh. Doon nakatira sa Shiloh, kaya Shilonite. Na-meet niya. Kinausap ng prophet si Jeroboam, si Prophet Ahijah, no? Verse 30, Then Ahijah took hold of the new garment that was with him, or that was on him, and tore it into 12 pieces. Merong dala na garment si Ahijah. Ngayon, ang ginawa ni Ahijah, isa siyang prophet ni Almighty Father, hinati-hati niya yung garment into 12 pieces. Verse 31, And he said to Jeroboam, Take for yourself 10 pieces. Ito 12 pieces to, sabi ni Prophet Ahijah. Kunin mo ang 10 pieces. Ano yung 12 pieces na yon? 12 pieces ng garment na hinahati symbolizes the tribe of Israel. The tribes of Israel. Ngayon, sabi ni Prophet Ahijah, kunin mo ang 10 dito sa mga garments, sa pieces of garments na to, 10 pieces. For thus says the Lord, the God of Israel, Behold, I will tear the kingdom out of the hand of Solomon and will give 10 tribes to you. Kaya yung 10 pieces of garment or cloth or small pieces of cloths, yung nagsisimbolize ng 10 cloths na yun, 10 tribes, ibibigay kay Jeroboam. Bakit ibibigay kay Jeroboam? Dahil nga nagkasala si Solomon. Verse 32, But he shall have one tribe for the sake of my servant David, and for the sake of Jerusalem, and the city which I have chosen out of all the tribes of Israel. Pero, magkakaroon na isang tribe, si Solomon, yung anak ni Solomon. Dahil kay David. Dahil may pangako si Almighty Father kay
David. Kaya sabi ni Almighty Father, i-retain niya ang isang tribe, yung tribe ni David, na ang namumuno ay from the lineage of David. Kasi, yung plano ni Almighty Father, i-retain niya yung tribe of Judah. Kaya nga ang tawag nga, 'di ba, sa mga tao, sa mga Israeli, Jew, na promise kasi yun ni Almighty Father kay David because David was faithful. The city which I have chosen out of all the tribes of Israel. Yung city of Jerusalem. Kaya nga sa New Covenant, sa Book of Revelation, bababa ang New Jerusalem kasi yun ang chosen city of the Almighty Father. Ang tawag, New Jerusalem or Zion. Kasi promise ni Almighty Father. Yung mga promise ni Almighty Father, ginagawa niya. Kahit matagal na nangyari, gagawin ni Almighty Father. The city which I have chosen out of all the tribes of Israel. Verse 33, because they have forsaken me and worship Ashtoreth, the goddess of the Sidonians. Pag Sidonians, Sidon, yung alam natin Sidon, yung upper part ng Tyre, Sidon yon. Lebanon siya ngayon. Ashtoreth, the goddess of Sidonians. Chemosh, the god of Moabites. And Milcom or Molech, the god of the people of Ammon or the Ammonites. And have not walked in my ways to do what is right in my eyes, and keep my statutes and my judgment as did his father David. Hindi niya ginaya yung kanyang tatay na si David, sabi ni Almighty Father. Iniwan ako ni Solomon, hindi niya ginaya ang kanyang tatay na si David na hindi ako iniwan. Verse 34, however, I will not take the whole kingdom out of his hand, because I have made him ruler all the days of his life, for the sake of my servant David. Laging ni Almighty Father inaalala si David, for the sake of my servant David. Yung promise ni Almighty Father kay David. Laging naalala ni Almighty Father, for the sake of my servant David. Laging binabanggit, di ba? Like your father, David. Mahal naman ni Almighty Father. Because naramdaman ni Almighty Father yung pagmamahal ni David sa kanya. Whom I chose because he kept my commandments and my statutes. Never nag-worship si David ng foreign gods or false gods. Verse 35, but I will take the kingdom out of his son's hand and give it to you, 10 tribes. Kay Jeroboam nga ibibigay ang 10 tribes. Kaya nakahiwalay or nahati ang kingdom of Israel. Nagkaroon kingdom of Israel and kingdom of Judah. Verse 36, and to his son I will give one tribe, that my servant David may always have a lamp before me in Jerusalem, the city which I have chosen for myself. Jerusalem means city of peace. Kasi ang ibig sabihin ng Salem means peace. Ngayon yung word na Salem, some people vilified the word Salem. Bakit? Because those people, they are not from the Almighty Father. Kaya sinisira nila yung pangalan or yung name na Salem. 'Di ba may horror movie ginamit Salem? Sinisira nila ang pangalang Salem. Bakit na sinisira? Because they are from the enemy. Kaya sinisira nila ang pangalang Salem. At saka yung word na Solomon, it's a peace also.
Salem, Selemon, no? Nag-evolve yung words. And to his son I will give one tribe, that my servant David may also have a lamp before me in Jerusalem, the city which I have chosen for myself, to put my name there. Verse 37. So I will take you, and you shall reign over all your heart desires, and you shall be king over Israel. Kaya kukunin kita. Nagbibigay ng chance si Almighty Father. So kahit hindi siya from the tribe of David, or not from the lineage of David, binibigyan ni Almighty Father ng chance si Jeroboam. So I will take you, and you shall reign over all your heart desires, and you shall be king over Israel. Then it shall be, if you heed all that I command you, inulit na naman ni Almighty Father, walk in my ways and do what is right in my sight, to keep my statutes and my commandments, as my servant David did, then I will be with you, and build for you an enduring house, as I built for David, and will give Israel to you. Sabi ni Almighty Father kay Jeroboam, I will build for you an enduring house, bahay na hindi masisira, gaya ng ibinigay niya kay David, sabi ni Almighty Father. Message to ni Almighty Father kay Jeroboam, no? Kasi nga nagkasala si Solomon. And I will afflict the descendants of David because of this, but not forever. Pero parurusahan ko yung mga lahi, salin lahi ni David, dahil sa kasalanan ni Solomon, pero hindi naman forever. Solomon therefore sought to kill Jeroboam. Nakarating naman kay Solomon na ibinibigay ni Almighty Father kay Jeroboam ang 10 tribes. Dahil nga, word of mouth, no? At saka may prophet, si Prophet Ahijah. But Jeroboam arose and fled to Egypt. Nagtago si Jeroboam. Tumago siya sa Egypt. To Shishak, king of Egypt, and was in Egypt until the death of Solomon. So, nung namatay na si Solomon, bumalik na si Jeroboam sa Israel. Pero habang buhay pa si Solomon, hindi bumabalik si Jeroboam. Takot siya kay Solomon dahil alam niya na maraming mga tauhan si Solomon. Verse 41. Now the rest of the acts of Solomon, all that he did and his wisdom, are they not written in the book of the acts of Solomon? And the period that Solomon reigned in Jerusalem over all Israel was 40 years. Si King Saul, he reigned Israel for 40 years. Ngayon si David, he reigned also Israel for 40 years. And now, nababasa natin ngayon, Solomon reigned in Israel for 40 years. 40 purging, no? Verse 43 and the last verse of 1 Kings chapter 11. Then Solomon rested with his fathers and was buried in the city of David his father, and Rehoboam his son reigned in his place. So dito, hanggang 11 chapters lang si Solomon. Pero, si Solomon, nakasulat siya, no? Ng Proverbs. Siya rin na nagsulat ng Ecclesiastes and Songs of Solomon. So, 3 books in the Bible ang nasulat ni King Solomon. Yun na yung sa latter part of his life. Kaya yun na isulat yun. Nung matanda na siya, napag-isip-isip niya
yung mga bagay na nangyari sa buhay niya. Kaya nakapagsulat siya ng 3 books na inalaw ni Almighty Father na malagay, ma-compile sa Bible para matutunan tayo, makakuha tayo ng lesson. So, anong lesson na makukuha natin sa buhay ni Solomon? Full of wisdom and knowledge siya. Powerful. Wealthy. Famous. Lahat ibinigay na sa kanya ni Almighty Father. But then, nagkasala pa rin siya. Ngayon, may mga tao ngayon na, hindi, promise ko, pag binigay mo sa akin to, Almighty Father, promise ko. Alam na ni Almighty Father. Kaya nga, meron tayong example ni Solomon. Promise kayo ng promise kay Almighty Father. Lagot kayo pag hindi nyo tinupad yung promise nyo kay Almighty Father. Lagot tayong lahat. Kaya hindi sagot ang wealth. Hindi sagot ang pagiging famous. Hindi sagot ang pagiging powerful. Ano ang kasagutan? Si Almighty Father. Magkakaroon tayo ng contentment, satisfaction, peace, joy, and love. Dahil kay Almighty Father. Hindi dahil sa mga bagay na kung ano meron dito sa mundo na to. Kasi itong si Solomon, ang binigay ni Almighty Father sa kanya, yung mga bagay dito sa mundo na to, aside from wisdom, no? Yung mga bagay sa mundo na to, puro mga physical things ang ibinigay ni Almighty Father. So, sinasampulan tayo ni Almighty Father. Ibinigay niya kay Solomon. Anong nangyari kay Solomon? Ngayon, yung mga tao ngayon, mayayaman, famous, powerful. Ano nangyari sa kanilang souls? Sa kanilang kaluluwa? Mapupunta sila sa impyerno pag hindi nila sinunod ang mga directives, commandments of the Almighty Father. Anong commands ni Almighty Father sa atin ngayon? Na nasa New Covenant? Listen to Jesus' teachings. Makinig tayo kay Jesus Christ dahil siya ang ipinadala sa atin ni Almighty Father. Siya ang ating Savior, si Jesus Christ. Hindi na natin kailangan pang mag-offer ng burnt offerings dahil ginawa na lahat ni Jesus Christ. Siya na yung burnt offerings. Si Jesus Christ na rin ang high priest. Si Jesus na rin ang mediator. Lahat-lahat si Jesus na, sinakop na ni Jesus Christ. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ for giving His life for us, for His friends. We are the friends of Jesus Christ. Kung sinasabing friends, ibig sabihin mahal tayo ni Jesus Christ at inilelevel niya tayo sa Kanya. Hindi niya na tayo tinatawag na servant, kundi friend na niya tayo, ka-level natin. Itinataas tayo ni Jesus Christ. Kaya magtiwala tayo kay Jesus Christ. Always pray and trust the name of Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.